At ang pinakauli, sabihin sa mga engineers na bilisan ang pag-aayos sa Oriente. Alam na alam ni Mr. Chen na ang West Mountain Base ay matatag ang pagkakatayo at hindi matitinag ng ganun-ganun lang sa mga ilang missile. Sa isip nito, basta maayos namin ang kasalukuyang sitwasyon, kami pa rin ang nakakalamang. Ang matinding pagsabog at pagyanig ay nagdulot sa mga sundalong nagbabantay sa labas na mataranta. Kaagad nilang ginamit ang kanilang communication device para tumawag sa command center. Pero dahil pinutol ni Yang Shinshin ang supply ng kuryente, kaya ang lahat ng nasa loob ay nagkakagulo at hindi matawagan. Sa mga sandaling iyon, si Jiang Li na minamaneo ang snowmobile ng napakabilis ay kaagad sinagasaan ng 4 na sundalo. Bago pa makapag-react ang mga bantay, nakalabas na ng sasakyan sina Jiang Li at ang iba. Si Jiang Li ay may hawak na baril at sa loob lang ng 1 minuto, ubos lahat ng bantay na nasa pasukan ng base. Kahit pa ang mga bantay na nasa labas ay mga piling sundalo, wala silang kalaban-laban sa 3 at kay Mingming. Tinignan ng seryoso ni Jiang Li ang pasukan ng base at sinabing nakasalalay na ang lahat ngayon kay Liang Yu. Sa mga sandaling iyon, sa ika-4 na level, ang mga estudyante ay sumisigaw at nagiiyawan dahil sa biglang malakas na pagyanig. Ngayon lang naintindihan ni Liang Yu ang dahilan kung bakit kailangan nilang maghintay hanggang ating gabi. Buti na lang ang base ay matatag dahil sa kabila ng malakas at malalang pagyanig, wala itong kanda ng pagguho. Sumenya si Liang Yu sa mga estudyante at sinabing, "Tara na, bilisan nyo at sundan nyo ako." Wala nang oras si Liang Yu para magpaliwanag sa mga estudyante dahil bawat segundo ngayon ay mahalaga. Kapag naibalik ng West Mountain Base ang supply ng kuryente, wala na silang pagkakataon na makatakas. Sumunod lahat ang mga estudyante kay Liang Yu. Samantala, sa labas ng ika-4 na level ng pamumuhay ay nagkakagulo na. Ang mga sundalo na nandito na nagbabantay ay nagulat. May mga hawak na baril ang mga ito at dali-dali itong nagutos na bumalik lahat ang mga ito sa kanilang mga kwarto. Pero dahil sa kadiliman, hindi sila nangaas na magpaputok ng padalos-dalos at ang pinaka-importante ay hindi pa sila nakakatanggap ng utos mula sa itaas para magpaputok. Nang makita ni Liang Yu ang eksena, natuwa ito. Sa isip nito, napakagandang pagkakataon nito. Memoryado na ni Liang Yu ang buong ruta ng pagtakas, kaya hindi lang siya basta-basta tumatakbo. Hindi kagaya ng iba na diretso lang at parang laaw na hindi nag-iisip. Sinamantala ni Liang Yu ang pagkakataon at pinangunaan ng mga estudyante na makalabas kaagad sa ika-4 na level. Ilang sandali lang, maraming putok ng baril ang narinig mula sa loob. Mabuti na lang at nakalabas na sila. Hindi na napigilan ng mga sundalo na hindi magpaputok. Wala nung pakialam dito si Liang Yu. Ang tanging nasa isip niya sa mga sandaling ito ay mailabas ang kanyang mga estudyante sa West Mountain Base. Sinundan ng mabuti ng mga estudyante si Liang Yu at hindi nagpahinga ang mga ito kahit saglit. Sa isip ni Liang Yu, alam nito na hindi dapat maliitin ang mga special forces ng West Mountain Base. Kapag naibalik ang supply ng kuryente, madali lang nilang maaayos at mapipigilan ang kaguluhan, kaya kailangan nilang bilisan ang pagtakas. Sa dadaanan nilang paakyat sa hagdanan, may 2 armadong sundadong nagbabantay. Nang makita nila si Liang Yu, pinigilan nila ito at sinabing walang sino man ang pinapayagang pumunta dito ng walang kautusan. Kaya lang, bago pa nila maitaas ang kanilang mga baril, inugot na ni Liang Yu ang kanyang espada. Gamit ang kanyang special na abilidad, mabilis na pinugutan ng ulo ang 2 sundalo. Naisip ni Liang Yu dahil sa paglitaw ng 2 sundalo, nangangahulugan nito na ang mga nakatataas na pinuno ng West Mountain Base ay nagsimula ng magbigay ng utos. At kung hindi pa nila bibilisan ngayon, ay mas marami pang sundalo ang siguradong lilitaw. Ang hagdanan na papunta sa ibabaw mula sa base ay napakahaba. Ilang sandali lang, isang maliwanag na sinad ang lumitaw. Tuwang-tuwa ang mga estudyante nang makita nila na malapit na sila sa labasan. Sa sandaling iyon, iniarang ni Liang Yu ang kanyang kamay sa mga estudyante na nasa likuran niya dahil napansin nito na may isang figura na nasa unaan. Biglang umalingaw ang isang takog na pamilyar ang tunog at nagsalita ito. "Liang Yu, ikaw na isang traidor. Lakas pa talaga ng loob mo na bumalik dito." Sa mga sandaling iyon, napagtanto ng lahat na nasa harapan nila ang mahigit 30 armadong special forces. Nagsalita si Miss Go, "Matalino ka talaga, Panginoong Chen." Naulaan niya na may magtatangka na tumakas sa gitna ng kaguluhan. Sumenya si Miss Go sa mga sundalo sa likuran niya para pumosisyon ang mga ito. Akala mo ba na ang West Mountain Base ay isang lugar na pwede kang pumasok at lumabas kahit kailan mo gusto? Ang tanging kahinatnan lang ng mga nagtangkang tumakas sa base ay maging pagkain ng mga mabababang uri. Isa kang tanga, Liang Yu. Binigyan ka na nga ng magandang buhay pero hindi mo pa pinahalagaan. At ngayon, nakahanda kang sakripisyo ang buhay mo para sa mga walang puwentang test subject? Nang marinig ito ng mga estudyante, lalo na ang pagkain, namutlang mga mukha nito. Naisip nila na gumagamit sila ng mga tao para makagawa ng pagkain.
at ang yogurt na kinakain nila ay mula sa mga bangkay. Dahil dito, magsimulang magsuka ang iba. Sa puntong ito, biglang inunat ni Liang Yu ang kanyang kamay at sinabing, "Sandali, sa tingin ko, pwede pa tayong mag-usap." Kaya lang, mabilis na sumagot si Miss Go. "Ano pang dapat pag-usapan? Ikaw ay isang traidor at ang isang traidor ay hindi dapat pamarisan." Ilang segundo lang bago sumenya si Miss Go na magpaputok. Boom! Isang sundalo ang biglang bumulagta. Nasa likod na pala si Jiang Li, hawak ang kanyang sniper rifle. Kagad na namutla ang mukha ni Miss Go. Pagkatapos sumigaw ito at nagutos sa kanyang mga sundalo na gumanti ng putok. Mabilis na nabalot ng putok ng baril ang buong daanan. Kagad na pinadapa ni Liang Yu ang kanyang mga estudyante habang ito ay tumakbo pasugod hawak ang kanyang mahabang espada. Alam nito na sina Jiang Li at ang grupo ang dumating para suportahan sila. Dahil sa dumating na backup, sumiklab ang kumpiyansa ni Liang Yu. Ang mga sundalo ng West Mountain Base ay naatake sa magkabilang panig ng mga malalakas na mutant. Malakas ang mga ito sa parehong malapitang labanan at malayo ang atake. Pagkatapos buksan ni Jiang Li ang kanyang dimensional gate, lahat ng kanilang mga putok ay naging walang kwenta. Sa loob lang ng 2 minuto, ang masakit na daanan ay napuno ng mga bangkay at hiwa-hiwalay ng mga paa at kamay. Nang makita ni Liang Yu si Jiang Li, napuno ng pasasalamat ang mukha nito at sinabing, "Salamat sa suporta mo." Pasimple lang na sumagot si Jiang Li. Wala yon. Naiintindihan nito na kung wala ang mapanganib na pagbabalik ni Liang Yu sa base bilang isang tagaloob, wala siyang magiging pag-asa na mapalitan ang mga coordinates ng misay. Kaya natural lang natulungan niya ito na sagipin ng kanyang mga estudyante. Habang iniisip ito ni Jiang Li, sinabihan niya si Liang Yu at sinabing, "Wala nang oras na dapat masayang. Bilisan mo na at ilabas mo na silang lahat dito." Mabilis na pinakalma ni Liang Yu ang mga takot ang mga estudyante. "Bilisan niyo at kumilos na tayo. Makakalaya na tayo dito." Sa mga sandaling iyon, nakita ni Liang Yu si Miss Go na nakabaluktot sa sulok. Tinitigan ng matalin ni Liang Yu si Miss Go at sinabing, "Napagalaman ko na ikaw ang may ideya kaya umantong sa kamatayan ng aking mga estudyante, di ba?" Nabalot ang takot ang buong mukha ni Miss Go. "Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Isa lang akong sekretarya. Ang lahat ng desisyon ay nanggagaling lahat kay Panginoong Chen." Puno ng galit na lumapit si Xiaoyan. Ang eksperimentong naranasan niya para sa human modification ay parang umakyat ito ng 20 beses sa impyerno. Ngayon na nasa harapan niya na nagmamakawa si Miss Go, hindi na ito nagsalita. Binunot na lang nito ang isang kutsilyo at mabilis na ibinaon sa lalamunan ni Miss Go. Sabay sabing, hindi kailangang kawaan ng mga ganitong klaseng tao. Nilapitan ni Liang Yu si Jiang Li at taus-pusong nagpasalamat ito. "Salamat Jiang Li sa pagtupad mo sa iyong salita. Tinulungan mo ako na iligtas ang aking mga estudyante. Ano ang pwede kong gawin para sa iyo?" Sinabi ni Jiang Li kay Liang Yu, "Inubos na namin ang mga bantay sa pasukan, kaya wala nang dapat ipag-alala at masayang na oras. Ialis mo na ang mga estudyante mo kada dito." Pagkasabi nito ni Jiang Li, naglabas ito ng 2 backpack mula sa kanya kabilang space dimension. Ang mga ito ay mga energy bars para bumalik ang inyong lakas at ilang mga panggatong para pampainit. "Pumunta muna kayo at magtago 5 kilometro timog silangan mula dito. Pupuntaan ko kayo mamaya doon." Pagkatapos, tinuro niya si Liang Yu at sinabing, "Hindi ka pa pwedeng umalis. Samaan mo kami at ikaw ang manguna sa mga dadaanan." Nang marinig ito ng mga estudyante, natakot ang mga ito. "Hindi kami pwedeng iwanan ni Teacher Liang. Kung sakaling may mga umabol sa amin, wala kaming lakas para labanan sila." Ngumiti lang si Jiang Li at sinabing, "Sa palagay ko, masyado na silang abala ngayon para abulin pa kayo." Pagkatapos, biglang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Li. "Kung tatakas na kayong lahat ngayon at maayos ng West Mountain Base ang kanilang sitwasyon dito, talagang tutugisin nila tayo. Lalo na ngayon, ang inyong Teacher Liang at ako ay maraming napatay ng mga tao nila. Sa palagay niyo ba, palalampasin nila yon?" Sa mga sandaling ito, naintindihan nito ng mabuti ni Liang Yu at nakapagdesisyon nito na labanan ang West Mountain Base. Naisip nito na kahit makatakas pa siya ngayon mula sa West Mountain Base, ay pwede pa rin niyang kaharapin ang kanilang walang katapusan na pagtugis sa kanya sa inaharap. Nagtanong si Liang Yu, "Ano ang susunod nating gagawin?" Mumiti lang ng bahagya si Jiang Li at sinabing, "Simple lang, pasasabugin lang natin ang buong base. Nang sa ganon, tapos na ang problema natin." Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Liang Yu. Sa isip nito, napakarami pang buhay na tao sa loob. Kung wawasakin namin ito, mamamatay silang lahat. Pero kung hindi naman namin sila papatayin, ako at ang aking mga estudyante ay aarap sa kanilang paghihiganti at kami naman ang mamamatay. Pagkatapos magmuni-muni, nakapagdesisyon na si Liang Yu. "Okay, sige, tutulungan ko kayo." Alam nito na wala na siyang natitirang oras at sa sitwasyon, mukhang ito na lang ang landas na pwede niyang pagpilian. Inutusan ni Liang Yu si Xiaoyan na katabi niya. "Xiaoyan,
Paunahan mo ang mga kaklase mo. Sa oras na matapos kami dito, susunod kami para hanapin kayo. Sinulyapan ni Xiaoyan sina Jiang Li at ang iba at sinabing, Teacher Liang, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Pagkatapos, pinangunahan na nito ang mga estudyante palabas ng base. Sa puntong ito, hindi alam ni Liang Yu kung gaano kalaki ang kanyang maitutulong dahil alam niya ang layo at lakas nilang dalawa ni Pingpong. Ipinakita ni Jiang Li ang kanyang cellphone kay Liang Yu. Kailangan nating kumilos kaagad. Bilisan mo at dalhin mo kami sa lokasyon na ito. Ang lugar na iyon ay ang ikalawang level ng pamumuhay kung saan nakatira si Liang Yu at sobrang pamilyar. Tumango si Liang Yu at sinabing, Tara, sundan niyo ako. Magsuot ka agad ang mga ito ng helmet at kumaripas patungo sa lokasyon. Mabilis na nakarating sina Jiang Li at ang grupo sa sentro ng lokasyon na perpektong paglalagyan ng mga bomba. Sumenya si Jiang Li kay Uncle Yu at Chan Lei para umpisaan na ang operasyon. Tumango ang dalawa at kaagad naglagay ang mga ito ng deorasang pampasabog sa bawat sulok. Nang makita ito ni Liang Yu, nagsalita ito ng may pag-aalala. Ang dami ng pampasabog na yan ay walang magiging epekto. Ang tibay ng mga pader dito ay hindi ka panipaniwala. Ang ordinaryong sipor na pampasabog ay hindi man lang makakayupi. Kalmadong sumagot si Jiang Li. Ang mga pampasabog na ito ay special na ginawa ni Lu Karen. Habang nagsasalita si Jiang Li, inactivate nito ang kanyang dimensional gate. Sa sumunod na segundo, isang tumpok ng pampasabog ang bumagsak sa sulok. Nanlaki ang mga mata ni Liang Yu sa pagkabigla. Ang mga bombang nito ay pamilyar sa kanya. Nang makita niya ito ng mabuti, hindi ba ito ang mga bomba na ginamit ni Pingpong para pasaburin ang iyong safe house? Itinago mo talaga ang mga ito. Tumingin lang si Jiang Li at sinabing, Ako, na si Jiang Li, ay laging masinop. Kailanman ay hindi ako nag-aaksaya kahit isang butil ng bigas. Hayaan natin sila ngayon na tikman ang kanilang sariling pampasabog. Matapos maiset up ang lahat, kaagad na sumenya si Jiang Li para lumikas. Sa kanilang paglabas, nagtanim din si Jiang Li ng mga bomba sa bawat pintuan na kanilang madaanan. Nang makarating na sila sa sulok, biglang uminto si Liang Yu. Tumingin ito sa may dulo ng ikalawang level ng pamumuhay at sinabing, Bakit hindi natin samantalay ng pagkakataon na direktang patayin si Mr. Chen? Kung wala ang kanilang leader, ang base ay paniguradong babagsak sa matinding kaguluhan. Hawak ang kanyang mahabang espada ng maigpit. Napuno ito ng galit nang maisip niya ang kanyang mga estudyante na pinatay dahil sa kautusan ni Mr. Chen. Ang matandang lalaking yon ay minanipula ang kanyang mga babaeng estudyante na nagpainis lalo sa kanya bilang isang babae. Huminto si Jiang Li at sumagot, kahit napatayin natin si Mr. Chen, kagad na may papalit pa rin sa kanyang pwesto. Hindi mo ba naisip na hindi si Mr. Chen ang problema, kundi ang sistema mismo ng West Mountain Base? Hindi magawang makipagtalo ni Liang Yu dahil random nito na totoo ang sinasabi ni Jiang Li. Nagpatuloy si Jiang Li, ang tanging solusyon ngayon ay wasakin ang buong base. Kung hindi, kahit sino pa man ang pumalit na leader, pareho pa rin ang magiging resulta. Habang nag-uusap ang mga ito, napansin ng isang special forces ang kanilang kakaibang mga galaw. Lahat sila ay nakasuot ng special forces na uniforme, lalo na si Liang Yu, na suot ang kanyang uniforme na pangkapitan. Sa kabila ng kakulangan sa liwanag at magulong sitwasyon, walang sino man na karaniwan na makakapansin tungkol sa kanila. Kaya lang, isang miyembro ng Special Forces ang nakapansin sa kanilang kakaibang mga kilos, lalo na nang makita ang kusa sa tabi ni Jiang Li. Sa isip nito, walang sundalo sa West Mountain Base ang may alagang hayop. Kainainala ang mga ito. Itinaas nito ang kanyang baril at sumigaw, Oy, saan kayo pupunta? Magsipigil kayo. Nang makita ito ni Jiang Li, wala na itong pagpipilian. Inactivate nito kaagad ang kanyang special na abilidad. Pinabilis nito ng 4 na beses ang kanyang bilis at mabilis na pinaputukan ito. Sapul kaagad sa ulo ang isang sundalo, hindi man lang ito nakapag-react. Nang makita ng mga special forces na bumagsak ang kanilang kasama, itinaas nila ang kanilang mga baril na AK-47 at pinaputukan ng ratatatatat sina Jiang Li. Sa mga sandaling iyon, binuksan na ni Jiang Li ang kanyang dimensional gate na umarang sa lahat ng anggulo sa makitid na pasilyo, habang kalmado lang nitong itinataas ang kanyang baril at sa halos bawat putok ay sapul ang kanyang mga target. Si Liang Yu na nasa kanyang likuran ay namangha. Sa isip nito, sa isang buwan na tinatarget siya ni Pingpong, hindi man lang nila naitumba ang kanyang safe house. Ang alam ko, ang kanyang abilidad ay misteryoso at kakaiba. Pero ngayon alam ko na ang kanyang special na abilidad ay may taglay na napakalakas na depensa. Buti na lang, kakampi na siya at sigurado na sa seguridad. Nang makita ito ng isang sundalo, sumigaw ito at sinabing, ang abilidad na yan ay isang dimensional space. Ang taong yan ay si Jiang Li. Uminto kayong lahat sa pagpapaputok. Umatras na tayo at magiwaiwalay. Ang sumisigaw na sundalo ay si Shen Hong, isa sa mga unang special forces na umatake kay Jiang Li. Ngumiti lang si Jiang Li at bumulong. Ang pagkilala nyo sa akin ngayon ay uli na. Sabay sigaw nito na, tikman nyo ang inyong mga atake.
Lahat ng mga bala na pinutok nila kina Jiang Li ay bumalik na parang bagyo patungo sa kabilang direksyon sa mga sundalo. Halos lahat ay natamaan. Kaunti lamang sa kanila ang nakagawang arangan ng mga bala gamit ang katawan ng kanilang mga kasama. Kaya lang, habang paalis na sina Jiang Li at ang grupo, nagpalipad pa ito ng dosay-dosay ng granada mula sa kanyang dimensional gate. Sa isang iglap, kaboom! Isang malakas na pagsabog ang bumalot sa pasilyo. Ang mga dosay-dosay ng granada ay napalitan na parang isang nag-aapoy na dagat at lumika ang mga ito ng malaking kaguluhan. Alam ni na Jiang Li na hindi sila maaaring magtagal dahil kung maibabalik ng base ang kuryente at mapalibutan sila, isa itong malaking problema dahil ang kanyang dimensional gate ay hindi kayang dumepensa laban sa maraming anggulo ng sabay-sabay. Nang mga sandaling iyon, napansin ni Jiang Li na ang mga ilaw ay nagsimulang kumutitap. Nagpapaiwatig ito na ang electrical system ng base ay malapit nang bumalik. Alam na alam nito na kapag naibalik ng West Mountain Base ang system network ay maaaring madiskubre kaagad ang kanilang mga pampasabog na inilagay. Kahit na malabong madipuse kaagad ang mga bomba, mabibigyan pa rin ang mga ito ng sapat na oras para makakilos. Sa mga sandaling iyon, ang balitang pinasok sila ni Jiang Li at ng trader na si Liang Yu ay nakarating na kay Mr. Chen. Galit na galit ito na nagutos na uliin si Jiang Li, patay man o buhay. Habang sinusuot ni Mr. Chen ang special na combat suit, nagmumura ito at sinusumpa si Jiang Li at sinasabing, "Mayabang ang bata ka, nasa akin ngayon ang kalamangan sa pagkakataong ito, katapusan mo na ngayon dahil sa pagpunta mo ng mag-isa. Ngayong wala ang proteksyon ng iyong kuta, tatadtarin kita ngayon na parang pipino at pinong-pino." Mabilis na isinama ni Pingpo ang kanyang grupo, punong-puno ang mga ito ng galit at sabik na magiganti kay Jiang Li. Ang mga mata ni Pingpong ay napakatalas at may intensyon na papatay. Determinado ito na tapusin na si Jiang Li at wakasan na ang kanyang nararamdamang galit at puot. Kaya lang, ang ikalawang level ng pamumuhay nasa kaguluhan. Pagkatapos maibalik ang kuryente, nadiskubre ng mga tao na may mga nakatanim na mga sipor na pampasabog sa buong paligid. Kahit na ang mga pampasabog na ito ay hindi sapat para sirain ang pader gumuwang base, ang sunod-sunod na maliit naman na pagsabog ay kayang umubos ng napakaraming oxygen sa loob at maaaring pataasin nito ng sobra ang temperatura na magiging daan ng kamatayan ng lahat ng nasa loob. Sa puntong ito, hindi pwedeng mapabaya si Pingpong. Kagad nitong inayos ang mga eksperto sa pag-dispose ng mga bomba para alisin ang mga ito. Inutos niya ito bago ito nagpatuloy. Sa ngayon, wala nang mas importante sa kanya kundi ang patayin si Jiang Li. Sa daan, nakasagupa ng maraming kalaban sina Jiang Li at ang kanyang grupo. Kahit saan mong direksyon ang piliin nila para makatakas, nakakasalubong nila ang maraming armadong sundalo. Dahil sa pagsunod sa utos mula sa itaas, ang mga sundalo ay ginagawa ang lahat para mapigilan sina Jiang Li at ang kanyang grupo at para mabigyan ng oras sina Pingpong at ang ibang mga leaders ng mutant para makahabol. Hindi rin bumabaril ang mga ito ng basta-basta dahil alam na nila ang special na abilidad ni Jiang Li ay kayang ipadala ang lahat ng mga bala pabalik sa kanila. Dahil naaarap sa matindi at mabangis na pagsalakay at paghabol sa mga special forces na sundalo, umabante si Yang Ryu at sinabing, "Ako na ang bahala dito." Sabay activate ito ng kanyang special na abilidad. Kapansin-pansin ang bilis ng paglaki ng kanyang mga muscle. Nakaagad nagpasabog sa kanyang makibay na panlaban na damit at nagbago ang anyo nito sa isang maskuladong gigante na may 2 metro ang taas. Sa sumunod na segundo, sumugod ito at sumalakay sa mga sundalo na parang isang tangke. Wala nang kwenta ang mga bala. Hindi na ito nagdudulot ng pinsala sa kanya. Parang isang titan si Uncle Yu na nililinis ang mga arang sa daan na parang bulldozer. Pinapalipad nito ang mga sundalong nagtatangka na arangan siya. Hindi kinalimutan ni Jiang Li na paalalahanan na mag-ingat si Uncle Yu. Hindi nito inaasahan na sasanggay ni Uncle Yu ang mga bala gamit ang kanyang katawan. Tumawa lang si Uncle Yu at sinabing, "Huwag kang mag-alala, wala lang sa akin to." Alam na alam ni Uncle Yu ang kanyang special na abilidad at ang kakayahan ng kanyang katawan. Sa isip nito, hanggat hindi ito nakamamatay na sugat o pinsala, gagaling ito ng mabilis. Sa sandaling iyon, ilang armadong special forces na sundalo ang dumating at pasalakay sa harap nila. Nakilala ni Jiang Li ang dalawa sa kanila na sina Shenhong at Yu Lang. Sila ay mula sa unang pangkat na umatake sa kanyang safe house, kung saan ang lahat ng kasama nila ay nasawi sa mga kamay ni Jiang Li, maliban lang sa dalawang ito na maswerteng nakaligtas. Dahil sa nararamdamang matinding galit kay Jiang Li, sumigaw si Shenhong, "Call Jiang Li, hindi ka makakaligtas dito ngayon." Dahil alam na nila ang special na abilidad ni Jiang Li, nagdesisyon ng mga ito na labanan ng mano-mano si Jiang Li gamit ang patalin. Kaya lang, biglang umarang si Uncle Yu at sinabing, "Kung gusto niyong patayin si Jiang Li, dumaan muna kayo sa akin." Habang pasugod ang 5 modified na sundalo kay Uncle Yu, pinagmamasdan ito ni Jiang Li ng may pag-aalala. Kaya lang, sa di inaasahan, boom!
Nagpakawala ng 10% suntok si Uncle Liu at mabilis na tumilapo ng 5 sundalo. Bumaon pa ang iba sa mga pader. Pagkakita nito ni Jiang Li, natuwa ito at sinabing ang mga kalaating modified na mga mutants na ito ay iniisip nila na kaya nilang makipagsabayan sa isang natural na mutant. Isa itong malaking kaibangan. Medyo nagtataka si Uncle Liu at sinabing, "Yun na ba yun?" Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang katawan ay patuloy na lumalakas dahil sa mutation. Habang ang mga minodified na tao ay natural na may depekto. Ang kanilang mutated na selula ay inuubos ang mga normal na selula na dahilan para uminalalo ang mga ito. Medyo nalungkot si Uncle Liu. Mula nang matamo nito ang kanyang malakas na espesyal na abilidad, hindi pa ito nagkakaroon ng pagkakataon na makarap ang sinuman sa isang seryosong labanan. Kaya parang hindi mapakali ang veterano dahil mahihinang kalaban lamang ang kanyang kinakaharap. Sumagot si Jiang Li at sinabing, "Ang pinakaayaw ko ay makipaglaban. Hindi ba mas maganda na mamuhay ng komportable? Bakit pa tayo makikipaglaban at makikipagkatayan?" Nang paalis na ang mga ito para ipagpatuloy ang pagtakas, isang nakakalokong tawa sa unahan ang narinig nila. Nagsalita ito at sinabing, "Iniisip niyo ba ang pagtakas? Hindi ito magiging madali." Isang mataas na figura papalapit kina Jiang Li. May dala itong bagay na kaurig ng santangkinang bomba sa kanyang likuran. Ang gintong bituin sa balikat sa kanyang panlaban na damit ay nagpapaiwatig na ang kanyang ranggo ay isang leader ng grupo. Nakilala kaagad ito ni Jiang Li. Ito ang mutant na nagngangalang Pang Sun. Codename nito ay Fireman. Binuksan kaagad ni Jiang Li ang kanyang dimensional gate habang si Pang Sun ay nagunat ng kanyang mga kamay at biglang isang malaking apoy na dragon ang sumibat patungo kina Jiang Li. Kahit tinigop ng dimensional gate ang buong apoy na dragon, ang atake ni Pang Sun ay hindi tumigil. Napagtanto ni Jiang Li na inaantala sila nito. Kapag naka-activate ang dimensional gate ni Jiang Li ay hindi na ito makagalaw. Ibig sabihin, kung hindi pipigil si Pang Sun, walang paraan para makalis si Jiang Li. Ang temperatura ng apoy na dragon na pinakawalan ni Pang Sun ay kaagad umabot ng 1,000 degree Celsius. Kung isasara ni Jiang Li ang dimensional gate, lalamunin ng apoy ang lahat. Pero kung mananatili itong bukas, magbibigay daan ito sa maraming special forces na sundalo na makahabol. Dahil sa mahirap na sitwasyon at wala nang magandang pagpipilian, sumigaw si Jiang Li kay Chanlei at sinabing, "Taba Choi, ikaw na ang bahala." Pagkatapos bitawan ni Jiang Li ang mga salita, ang kanyang dimensional gate ay biglang naglabas ng mga matatalin na yelo at niebe na kaagad nagpalao sa apoy na dragon ni Pang Sun. Umakbang ito patras para umilag at sinabing, "Walang kwentang taktika." Pagkatapos, inilabas nito ang kanister mula sa kanyang likuran at nagsimulang ibuhos nito ang laman sa saig. Ito ang kanyang special na gasolina na kapag nasindihan ay parang isang malakas na bomba. Pagkatapos punuin ang buong pasilyo, umakbang ito pabalik at sa isang lagitik ng kanyang daliri, isang malaking alon ng apoy ang nagliyab mula sa saig. Bumalot ito sa buong pasilyo. Si Pang Sun ay tumayo lang sa gitna ng nagliliyab na apoy. Walang kahit nakatiting na apoy ang dumikit sa kanyang panlaban na damit. Kumpiyansa itong nagsalita at sinabing, "Ang aming leader ng grupo ay malapit nang dumating. Tignan natin ngayon kung gaano kayo katagal tatagal." Buti na lang, nakakolekta ng maraming yelo at niebe si Jiang Li sa kanyang kabilang space dimension na nagbibigay kay Chanlei na magamit ang kanyang special na abilidad. Nang pinakawalan ni Jiang Li ang mga yelo, ang salpukan ng apoy at yelo ay lumika ng steam sa buong pasilyo. Sandaling nagulat si Pang Sun. Sa isip nito, meron talaga silang mutant na kayang manipulain ng yelo at niebe. Walang kahit na anong record si Chanlei sa kanilang datos dahil wala pa ni isa sa kanila ang nakakita kung paano gumalaw at umatake si Chanlei. Habang pinipigilan ni Chanlei si Pang Sun, sinamantala ni na Jiang Li at ng grupo ang pagkakataon para tumakas ng mabilis sa pamamagitan ng steam. May isang biglang mabilis na ihip ng hangin ang papunta sa harap ni Uncle Liu. Hindi na nagkaroon ng oras si Uncle Liu para makita ito nang biglang may isang kamao ang kasalubong sa mukha nito. Dahil sa pagkagulat, natural na mabilis na hinarang ni Uncle Liu ang kanyang mga braso. Lumipad ng ilang metro pabalik si Uncle Liu. Bagyan itong napanatili ang kanyang sarili sa nakaluhod na posisyon. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Li nang makita niya si Ping Pong.